Kay Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Kay nasa series naman ako ngayon kay may mga ginagawa tayo na i-pray na bear with me sa bagay na to. Meron tayong dinadaan ng lesson at binubuo natin ito later on. Pag nabuo natin itong booklet na to, it will be a discipleship lesson na at least na ipaliwanag ko sa church. Na ipaliwanag ko kung paano ipaliwanag ito at I pray na mag-grow tayo dito. Pag natapos natin yung 5, meron na tayo kagad certificate kasi ang gagawin natin every 5 lesson. Okay, every 5 lesson. Pero itong 4 na lesson na to is about salvation. Tapos yung public profession, yung 5th lesson, para mas maunawaan natin. Kaya ayokong, sometimes may mga iba na masyadong maikli ang pagpapaliwanag ng salvation. Tapos masyadong maikli yung time para i-explain yung salvation. Sometimes hindi talaga naunawaan ng tao. Nabagamat siya ay nag-pray, pero hindi niya tunay na naunawaan, then yung prayer niya is just a something lang na dahil hindi niya lubusang naunawaan. But once na naunawaan ng tao yung message of salvation at makita niya yung bawat things about sa salvation, I think it will be a great help na hindi siya mag-doubt sa kanyang kaligtasan. Amen? So ano na yung 2 lesson natin last time? Una is about salvation. Second is check salvation. No, yung lesson natin yan na kapag once na na-witnessan natin na isang tao, pagka natapos natin siyang witnessan, babalikan natin siya, tatanungin natin, ano ba yung ginawa niya? Para lang ma-refresh sa isipan niya at makita rin natin kung talagang siya ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. But dito sa pagkakataong ito, ang lesson natin is assurance of salvation. Assurance of salvation or security of salvation, no? Kay Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, pwede tayong tumayo lahat at basahin lang muna natin itong 2 talata, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. So magbibigay lang ako ng konting introduction regarding sa lesson natin, but you have your lesson at sana may ballpen kayo, no? Maghiraman na lang para masulatan. At ulitin ko, pagka nakuha ninyo yung inyong certificate, bibigyan din kayo ng kopya na merong sagot. Okay? May sagot. Tapos, bibigyan kayo ng kopya na merong blank para pwede mo nang ipasirox kung meron kang ililesson. Tapos, meron kang itatago na merong sagot. Kasi baka mali yung sagot natin no? Kaya mas maganda na yung meron tayong tamang sagot. Okay? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, go? For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat pong muli kami sa biyaya ninyo na pinagkaloob po sa amin. At tulungan niyo po kami na maunawaan namin kung ano pang ibig sabihin ng aming pag-aaralan about the assurance of salvation. Tulungan niyo rin po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom as I preach your word. At dalayan ko po na ito po ay maging simpleng lesson na maunawaan, Panginoon, ng pinaka-young person na naririto, Panginoon. At dinadalayan ko po that it will be a great blessing. Kung meron man pong nagdududa sa kanilang kaligtasan, kung meron man po, Panginoon, na wala pa pong katiyakan ng kaligtasan, I pray na kahit pa paano po itong lesson na to will become a great help sa kanya para maunawaan niyang ibig sabihin ng kaligtasan at ano yung pinanghahawakan namin, Panginoon, na ang kaligtasan namin ay hindi na mawawala kung tunay namin kayong tinanggap bilang tagapagligtas. Pagpalain niyo pang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Kay basahin ko lang din pala, nakalimutan kong basahin ang pinaka-text natin. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, ito yung pinaka-text natin. Okay? 1 John chapter 5, verse 11 to 13. 1 John chapter 5, verses 11 to 13. Brad, pakiano na lang muna ito. 1 John chapter 5, verses 11 to 13. 1 John chapter 5, verses 11 to 13. Kaya ang sabi diyan sa may 1 John chapter 5, verse 11 to 13. At very clear itong na to. Sabi niya, and this is the record that God had given to us, eternal life. Ano yung binibigay ng Diyos? Buhay na walang
hanggan. Tapos punahin nyo maigi ha, sabi niya dito, and this life, and that yung life na tinutukoy na yan is eternal life, is in His Son, capital letter S. Sino yung Son na tinutukoy dyan? Jesus Christ. So ibig sabihin, anong binibigay ng Diyos? Ito yung katibayan ng Diyos, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yon na kay Jesus Christ na kanyang anak. Tapos sabi sa verse 12, tingnan niyo maigi yung verse 12. Ito yung pinanghahawakan natin. Ang kaligtasan natin hindi sa pagiging baptist, hindi sa pagiging miyembro ng Laloma Baptist Church, hindi dahil sa paggawa mo ng good works, but it is about the Lord Jesus Christ, kung tinanggap mo si Jesus Christ, meron ka ng personal relationship. Dahil ang sabi sa verse 12, He that hath the Son. Okay? Siya na kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kasi yung life na tinutukoy, again, balikan ko yung sa verse 11, eternal life. So yung life na tinutukoy dyan is eternal life. And he that hath not the Son of God hath not life. So clear ba yan? No? So, pag nakita natin yan, kung sino ang kinaroroonan ng anak ng Diyos, si Jesus Christ, ibig sabihin kung tinanggap mo na siya, meron ka assurance na tinanggap mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Last Sunday, ang diniscuss natin, kung gusto nyo balikan, pwede nyo balikan sa ating Facebook Live. Yung diniscuss natin, dapat meron kang katiyakan. Dahil si Apostle Paul, kahit ilang beses mo siyang tanungin, alam niyang sabihin kung kailan siya na-save, paano siya na-save, ni-record niya yan. Yung Acts chapter 9 na sa mga sumunod na mga pagkukwento niya, lahat ng kwento niya, the same sa Acts chapter 9. Alam niya kung paano siya na-save. Now, kung talagang tinanggap mo si Jesus Christ, ang sabi diyan, siya na kinaroroonan ng anak, ay meron din kinaroroonan ng buhay. Pero siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, ay hindi rin kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. So it means, kahit miyembro ka ng Laloma Baptist Church, Pastor, nabaptize na ako sa church. Yes, nabaptize ka. Pero kung wala sa iyo si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas, wala kang katiyakan ng buhay na, wala kang katiyakan ng pagtanggap sa Panginoon, then wala kang buhay na walang hanggan. So pwedeng sa church merong miyembro na hindi ligtas. At pwede rin na merong ligtas na hindi pa miyembro ng church. Kung tinanggap niya na si Jesus Christ. It might be na meron kayong na-witnessan last time. May na-witnessan kayo, tinanggap niya ang Panginoon, hindi pa miyembro ng Laloma Baptist Church yun, pero dahil tinanggap niya si Jesus Christ, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Tapos pagdating sa verse 13, okay, verse 13, ang sabi yan sa may verse 13, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God. Okay? Sinulat ang Bible na to. Ang pinaka-main purpose, bakit sinulat ang Bible? Para manampalataya tayo sa pangalan ng anak ng Diyos. Alam niyo kaya meron tayong Bible to preach the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi natin gagamitin yung Bible na to para i-preach ang Panginoon Jesucristo at iba-ibang pinag-uusapan lang natin, maraming lesson sa Bible, pero lahat ng mga bagay na nandito may kinalaman kay Jesus Christ. Okay? Pag pinag-usapan natin ng mag-asawa, di ba may kinalaman pa rin sa Panginoon Jesucristo? Kaya mag-asawa may kinalaman sa kay Jesus Christ saka sa church. Lahat ng mga kwento, pag tinuro yan doon sa teacher's training, lahat ng kwento sa Bible sa Old Testament hanggang sa New Testament, may kinalaman kay Jesus Christ. Isinulat daw ang mga bagay na ito para manampalataya tayo sa pangalan ng anak ng Diyos. Okay? And I pray makita nyo to, no? Do not just be proud to be baptized, be proud na ikaw ay saved. Kasi may mga iba, proud to be baptized, pero hindi nila alam kung saved. Amen? Mahalaga yung pagiging Christian. Kung naniwala ka bilang anak ng Diyos, hindi ko I thank God for sa pagiging Baptist dahil na-save ako sa Baptist. Dahil malinaw yung teaching. At wag natin tatanggalin yung teaching patungkol sa Panginoon Jesucristo. At ang sabi niya dito, that ye may know that ye have eternal life. Ano sabi diyan? Para malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, sinulat ang Bible para manampalataya tayo sa anak ng Diyos at matiyak natin 100% that ye may know 100% na meron kang buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, pwedeng matiyak ng tao ang kaligtasan based sa salita ng Diyos.
and that ye may believe on the name of the Son of God. So ito yung assurance of salvation is, gusto natin i-claim dito yung word na that ye may know. Hindi mo kailangang mamatay muna bago mo malaman na ikaw ay patungo sa langit. Nakakatakot yun. Yung mamamatay kang hindi ka sigurado. Paano kapag pumunta ka sa impyerno? Too late. So dapat hindi ka pa namamatay, tiyak ka na. Paano ka makatiyak? Kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. Now, binanggit ko kanina yung dahil sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, nais ko lang na napakahalaga na bilang isang bilang mananampalataya, makita natin ang kaligtasan natin. Bakit ko binanggit Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Hindi nakasalalay sa gawa. Kasi mga iba, nawawala yung kaligtasan. Okay? Yung preaching na sinasabi nila na pwede kang ligtas ngayon, pwede kang hindi ka ligtas bukas, paano na lang kapag, halimbawa, meron kang kasalanang hindi na nahingi ng tawad, tapos bigla ka nabunggo, hindi ka naligtas? Sino sa inyo, anytime na mamamatay ka, alam mo ligtas ka? Based sa promise ng Panginoon. So ito yung gusto kong i-ano ninyo. Based sa promise ng Panginoon, kapag tunay mong tinanggap ang Panginoon, meron tayong mga bagay na magagawa sa future na hindi pa natin alam. May mga bagay na mangyayari sa buhay natin, pero once na tinanggap mo si Jesus Christ, enough yan para magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Daanan ko lang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Okay lang ba kayo? Okay, sabi yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang sabi dyan, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Paano tayo na-save? By grace through faith, not of works. It is the gift of God. So malinaw yan. Bakit kailangan ko linawin? Kasi pag dinagdagan mo ang grace, hindi na yan grace. Romans 11 verse 6. Tingnan niyo, Romans 11 verse 6. Okay, Romans chapter 11 verse 6. Kasi may mga teaching tayo na narinig before nang tayo ay nasa malaking church pa, na dapat daw ikaw ay saved, dapat ikaw naniniwala kay Jesus Christ, dapat ikaw ay miyembro ng church, dapat ikaw ay gumagawa ng good works. Ang daming okay? Condition. Meron ngang isang sabi nila, ang malililigtas lang yung nabaptize at naging miyembro ng church na yun. Tapos kapag tiniwalag ka ng pastor o ministro, hindi ka naligtas. Imagine mo yan? Pwede ko palang iditirma na tanggalin sa aklat ng buhay si Adrian. Okay? Kung tiniwalag, imagine mo yung na yon. Pero hindi sa listahan natin ang aklat ng buhay. Romans 11 verse 6, ang sabi yan, if by grace, then it is no more of works. Pag sinabing by grace tayo na save, hindi ito by works na. Otherwise, pag hinaluan mo ng works, grace is no more grace. Nakuha nyo? Ganun din. But if it is be of works, kung ang kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa, then it is no more grace. Otherwise, pag hinalo mo yung grace sa works, then work is no more work. Nakuha nyo po? So ibig sabihin, pag by grace, hindi mo pwedeng haluan ng works. Kaya nga malinaw doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, not of yourself. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya in-emphasize talaga na hindi sa pamagitan ng gawa. Now, ngayon, pag na-save ka, kailangan mo ba yung gawa para patuloy ka ma-save? Hindi by works ang kaligtasan. Ang kaligtasan is by faith. Not through faith, by grace through faith. Okay? So mahalaga na panghawakan natin. Nagkaroon tayo ng kaligtasan during the time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. So papunta tayo dyan sa inyong material. Doubt is a result of our fallen nature. Okay? Yung ating doubt natin is a result ng ating fallen nature. Why? Kasi hanggang ngayon, sino sa inyo magmula nang na-save, hindi na gumawa ng kasalanan? Meron ba dito hindi na gumawa ng kasalanan? Sino sa inyo saved na pero meron ka pang ayaw na ginagawa mo? Taas ang kamay. Meron pa rin. Alam niyo kung bakit? Meron pa tayong sinful nature. Pag-aaralan natin yan sa masusunod na lesson. Yung sinful nature na yan nandyan sa flesh. Pastor, kailan mawawala yan? Pag nagkaroon na tayo ng glorified body.
Okay? Kailan yung mawawala yung glorified body? Pag namatay na tayo at nandun na tayo sa langit, babaguhin na ng Panginoon itong body na to, meron na tayong glorified body. Or pag dumating ang Panginoon sa rapture, yung sinasabi ng Panginoon na in a twinkling of an eye, pag narinig na natin huling trumpeta, mag-change tayo mga buhay. Ibig sabihin, mawapalitan na to ng glorified body. Pero hanggat nandito ka sa katawan na to, kailangan mo maging maingat. Kailangan mo maging mapagbantay. Bakit? Anytime pwede ka makagawa ng kasalanan. Aminin natin yan. Pwede ka magkasala sa tingin. Pwede ka magkasala sa isip. Pwede ka magkasala sa salita. Why? Meron ka pang sinful nature. Pangalawa, dahil sa kasinungalingan ni Satanas, meron siyang ibabalik sa iyo. Sasabihan, ligtas ka na. Tapos ipapaalala niya yung nakaraan mo. Tandaan natin, pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Pero ang gawain ni Satan is ibalik niya kung sino ka noon. Ibalik niya kung ano yung mga nagawa mo noon. At tanggalin niya yung paniniwala mo sa Panginoon. Pero ang kailangan mong gawin is manindigan mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Kung talagang tinanggap mo si Jesus Christ, ito yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng assurance. Therefore, it is very important, sabihin that we base our assurance of salvation in the very word of God. And that is the Bible. Kaya ano ba sinasabi ng Bible? Kaya last time, dinil natin yung kaligtasan. Tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas at tinignan natin bakit kailangan tayong maligtas, bakit kailangan natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Anong nangyari nung time na yon na tinanggap mo si Jesus Christ? Kung hindi nyo nakuha yung lesson na yon, pwede nyo balikan yung lesson last Sunday. Okay? At kung gusto nyo naman may mag-lesson sa inyo, sabihin nyo lang sa amin, ile-lesson namin kayo dun sa 1 and 2 kung na-miss ninyo. Okay, pagdating naman dito, assurance of salvation means, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng assurance of salvation? Number 1, by faith, I have forgiveness of all my sins. I have forgiveness of all my sins. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, tingnan nyo yung Ephesians 1:7. Ephesians chapter 1 verse 7. Okay, kaya ba dyan? May Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption, tinubos ka na, through His blood. The forgiveness of sins according to the riches of His glory. Okay? Anong ginawa sa atin ng Panginoon? Tinubos na tayo ng Panginoon sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang dugo. Okay? Sino tayo? Makasalanan. Okay, lahat tayo dito makasalanan. Pero sino lang ang pwedeng tumubos sa iyo? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, hindi ka lang tinubos, kundi ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Okay? Ang makakapaglinis lang sa iyo yung blood of the Lord Jesus Christ. Walang such thing as holy water. Na wala akong iwiwisik sa inyo para patanggalin ko yung mga masasamang espiritu sa inyo. Hindi ko ang baptism, wala ring, ordinaryong tubig lang yung tubig sa baptism. Galing lang yan sa puso, no? Walang kakayanan niya na maglinis ng kasalanan. And by the way, walang sinabi sa Bible na tubig na makakapaglinis ng kasalanan. Kahit i-baptize ka pa doon sa Jordan River. Okay? Ang dugo lang ni Jesucristo makakapagugas ng ating kasalanan. Revelation chapter 1 verse 5. Revelation chapter 1 verse 5. In-emphasize dito na yung blood of the Lord Jesus Christ lang ang pwedeng maghugas. And from Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Anong ginawa ng Panginoon? By faith, nang tinanggap natin si Jesus Christ, nang namatay si Jesus Christ sa cross para sa lahat ng makasalanan. Pero hindi mo makukuha yung pakalinisan through the blood of the Lord Jesus Christ kung i-reject mo si Jesus Christ. Sino lang makaka-claim nun? Lahat ng tumanggap. So once na tinanggap mo si Jesus Christ, nalinis ang iyong kasalanan through His blood. Okay? The Bible also says in 1 John chapter 1 verse 7, nandiyan sa inyong material. Okay? Sabi diyan sa the Bible says, the blood of Jesus Christ, His Son cleanseth us from all sin. Pag sinabing all, may naiwan ba diyan? Okay?
Walang naiwan dyan. Pag sinabing all, all. And alam niyo bakit sa Bible? Pastor, bakit sin lang hindi kasama hindi sins? Hindi niya sinasabi yung isa-isang kasalanan mo, yung kabuuan ng kasalanan. Nakuha natin? Yung tinutukoy niya yung once and for all na kabuuan ng kasalanan. Ibig sabihin lahat yan. That includes your past, your present, and future. Pastor, yung past, alam ko nahugas na yan. Yung present, parang madali pang paniwalaan. Pero yung future sense, ibig sabihin, pati yung gagawin ko sa mga susunod na araw, hugas na. Hugas na lahat yan pagdating sa kaligtasan natin. Okay? Ibig sabihin, wala nang mamaya makikita nyo yan sa Romans chapter 8. No? I think nandito yata yun. No? Nasa point number 5. Na wala na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon kahit na yung susunod na mga bagay. Okay? Pero hindi ibig sabihin, mamaya ipapaliwanag ko rin ito sa point number 6, na dahil bayad na yung kasalanan mo sa future, Pastor, ibig sabihin, pwede ko nang gawin lahat ng kasalanan, pupunta pa rin ako sa langit. Tingnan natin mamaya sa point number 6 kasi may palo. Kung tunay kang anak ng Diyos, hindi ka na mag-i-enjoy sa kasalanan. Pag-uusapan natin sa next lesson, the evidence of salvation. Okay? Pero, gaano karami pinatawad sa atin ng Panginoon? All sin. According to 1 John 1:7. Nung pinamatay si Yesu Cristo sa cross, hindi ka pa pinanganak. Hindi pa ako pinanganak. Pero, sinabi na ng salita ng Diyos na namatay si Jesus Christ, namatay siya para doon sa mga naunang mga tao mula kay Adan at sa pinakalas na taong mabubuhay sa mundo. Kasalanan ng lahat ng taong binayaran ni Jesus Christ kahit hindi pa sila pinanganak that time. Lahat tayo nasa past, present, future. May mga nabuhay sa past during the time ni Jesus Christ nung siya ay namatay. Yun yung present niya pero tayo noon, future pa lang. Pero nahugasan ng kasalanan kung tatanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Okay, i-discuss ko yan sa number 5 muna. Number 2, by faith, I am a child of God forever. By faith, I am child of God forever. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Ang sabi yan, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? So dahil tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay naging anak na ng Diyos. At once na naging anak na tayo ng Diyos, wala nang hindi na tayo itatakwil ng Diyos. Makikita natin yung sa mga susunod. Ang mahalaga yung gumawa ka ng pagpapasya na tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Number 3. Okay? Number 3, by faith, I have everlasting life. So sinasabi ko palagi yung word na by faith kasi nakadepende lang tayo sa salita ng Diyos. John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. Kaya ano sabi diyan? For God so loved the world. Unawain natin na sino yung world? Lahat ng tao. Hindi pinili. Hindi Calvinist ang ating Diyos. Amen? Hindi siya namimili ng ililigtas sa kay dadalhin sa impyerno. Ang sabi sa Bible, lahat ng tao minahal niya. Ito ang kagandahan sa John 3:16. Magsabi kayo ng kahit na sinong tao, mahal yan ng Diyos. Ano man ang ginawa niya, mahal pa rin siya ng Diyos. Sino man siya sa harapan ng tao, kinamumuyan naman ng tao yan, kasama siya sa sinabi, for God so loved the world. Kaya pagdating dito sa church, welcome lahat. Ngayon, Pastor, paano yun? Yung mga suot nila, ganito yung kilos nila, ganito yung hayaan nyo muna silang maligtas. At once na naligtas, hayaan mong baguhin sila ng Panginoon. Okay? Kaya kapag may umatin sa atin na LGBT, witnessan natin, wag natin itataboy. Alam niyo ba na one of the thing na natutuwa si brother, sino yun? Ephraim, hindi, Akub. Dalawa kasi Ephraim natin, isang attorney, saka Si brother Ephraim Akub, yung isa nating attender dito na dating LGBT. Dating designer ng mga damit, designer na Okay? Alam niyo na siya, nung na-save siya, sabi niya, bukang bibig niya yung Laloma Baptist Church. Alam niyo kung bakit?
Kasi La Loma Baptist Church lang daw yung nag-welcome sa kanya. At naunawa niya kung paano masave. At nung nasave siya, tumiwalag talaga siya sa grupo niya. Okay? At pinanindigan niya na ito yung siya ay ano. Ganon din si Pastor Rory Mers, ang naging pastor. Okay? Hindi mo pwedeng baguhin ng tao sa ano eh. Hayaan mo ang Panginoon na iligtas siya. Okay? Kaya kung may atin din dito na puro tato, sige lang. Hayaan mo ang Panginoon na ano sa kanya. Ang trabaho natin is witnessan sila. Dahil minahal sila ng Diyos. Okay? Pero mahirap ganito. Matagal ka nang save, pero nandiyan ka pa rin sa ano, mag-isip ka, baka hindi ka talaga na-save. Kasi 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Make changes kung tunay na ligtas. Okay? That He gave His only begotten Son. Binigay niya kay sa niya anak that whosoever, nakita niyo yung whosoever, kung sino man. So hindi to sapilitan. Dito sa church, hindi ka namin pipilitin na tanggapin mo si Jesus Christ. Pero sisikapin namin ang best namin na ma-share sa'yo si Jesus Christ. Okay? Pero sabi dito, kung sino man yung sasampalataya, whosoever believeth in Him should not perish, hindi ka mapapamak sa impyerno, but have everlasting life. Walang sinabi dyan patungkol sa religion. Walang sinabi dyan patungkol sa good works. Paano mo lang tatanggapin ng Panginoon? Manampalataya ka sa Kanya. That He is the only Savior. Siya lang, wala nang iba. Okay? 1 John chapter 5 verse 12, kanina, He that hath the Son hath life, and he that hath the Son of God hath not life. So dapat nasa sayo si Jesus Christ. Panghawakan mo yan. At sana ikaw lang makakasagot niyan. Nasa puso mo ba talaga si Jesus Christ? Alam mo ba kung kailan mo tinanggap si Jesus Christ? Tiyak na tiyak ka ba? Ikaw lang makakasagot. By the way, sa mga workers, sa mga members, huwag mong sasabihin sa tao na tumanggap, yan, dahil tinanggap mo na si Jesus Christ, meron ka ng buhay na walang gan. Iwasan natin yung salitang ganon. Sabihin natin ganito, kung tunay mong tinanggap si Jesus Christ, meron kang buhay na walang gan. Kung tinanggap mo talaga si Jesus Christ. Okay? Kasi yun ang pinakaano eh. Baka sabihin mo, merong isa eh, nag-witness, oh, langit o impyerno, saan gusto mo? Langit. Sige, ligtas ka na. Okay? Hindi ganun ang kaligtasan, ha? Huwag mo sabihin, Jesus Christ o si Lucifer, no? Huwag mo sabihin, Jesus Christ, oh, ligtas ka na, naniwala. Hindi ganun ang kaligtasan. Dapat ipaliwanag mong maigi kung paano niya tanggapin si Jesus Christ. Okay? So, by faith, sabi niya number 4, by faith, I know for sure that I am not going to hell anymore because the Lord Jesus Christ promised it. Okay? Alam natin na hindi na tayo pupunta sa impyerno because of the promise of the Lord Jesus Christ. Okay? Tingnan nyo sa may John chapter 10. John chapter 10 verse 27 to 29. John chapter 10 verse 27 to 29. John chapter 10 verse 27 to 29. My sheep hear my voice and I know them. Ito yung palatandaan. Pag-aaralan natin susunod yung evidence. Isang palatandaan kasi, ang tunay na ligtas, nakikinig na sa salita ng Diyos. And I know them and they follow me. Verse 28. And I give unto them eternal life. Anong binigay daw? Eternal life. And they shall never, tanungin ko kayo, pag ang Panginoon na nangako, mapapako ba yan? Hindi ka na raw mapapahamak sa impyerno. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi ng Panginoon ito, no? Si G, ikaw to, no? Ang sabi ng Panginoon, nilagay ka niya sa kanyang kamay. At wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay ng Panginoong Jesucristo. Verse 29. Another verse 29. My Father which gave them me is greater than all. Ang God the Father is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Nakita mo yan, hawak ka na ng Panginoon, hawak ka pa ng Diyos Ama sa langit, tapos nasa sayo pang Holy Spirit, sino pa makakapagalis ng kaligtasan mo? Okay? Brother Adrian Lica. Halimbawa sa Adrian, siya yung no? Alam yung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan? Sometimes ganito kasi ang thinking natin eh.
Hawak ka sa akin. Kunwari, anak ko to, no? Pag siya yung anak ko, tapos siya ang nakahawak sa akin, kaya anong tendency? Pag meron siyang nagustuhan na puntahan, naglalakad kami, di ba? Tapos bigla mong gustong puntahan si Paulo, Brad. Anong gagawin mo? Pumunta ka kay Paulo. Bigla siyang halis, kaya niyang matanggal yung kamay. Bakit? Siya yung nakahawak sa akin. Nakuha niyo? Tapos baba ka. Parurusahan kita ngayon. Hindi. Dapat tumalong ka na lang dito, Brad. Tapos pagulong-gulong, gano'n. Hawak ka sa akin. Okay? Halimbawa rin, no? Hawak siya sa akin, ano? Paano kapag siya yung nakahawak? Anong tendency? Pagka hindi niya nakayang, hindi niya nakayang humawak. Anong tendency? Bibitaw siya, di ba? Yun ay nakadepende sa work niya. Pero ang kaligtasan ganito, balik ka doon, balik. Ang kaligtasan ganito, ako ang Panginoon, ako ang may hawak sa Kanya. Ayun, hindi ka na makakaalis walang na makakaagaw sa, actually, nasa kamay ka niya eh. Pero gusto ko na illustrate. Ngayon, gusto niyang pumunta kay Paulo. Sige, punta ka kay Paulo, Brad. Punta ka. Kahit gusto niyang pumunta, kahit gusto niyang kumawala sa akin, ako may hawak sa kanya. Hindi nakadepende sa kanya yung kaligtasan niya. Ang nakadepende ang kaligtasan niya sa akin na may hawak sa kanya. Parang ganun din ang Panginoon. Hindi nakadepende ang kaligtasan mo sa sarili mo. Nakadepende ang kaligtasan mo nang tinanggap mo si Jesus Christ na wala na. Talong ka dyan. Yung pa yung pagulong-gulong. Joke lang. Talong ka dyan, no? Ngayon, kapag ako may hawak sa kanya, gusto niyang bumitaw, no? Halimbawa, kaya. Gusto mo, bitaw ka, Brad? Hindi, bitaw ka. Bitaw ka. Kahit na gusto niyang bumitaw, anong niya? Kahit mapagod siya, kahit ayaw niya na, kahit gusto niya na mag-quit, hindi nakadepende sa kanya yung kaligtasan niya. Nakadepende sa Panginoon na merong hawak sa kanya. Nakukuha niyo? So, may mga iba na, para bang, Pastor, pag napagod ako, hindi ko na kaya, bibitaw na ako, quit na ako. Ang kaligtasan, hindi nawawala yan dahil hindi nakadepende sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, you are in His hand. And no man is able to pluck them out of my hand. Ganon din sa hand ng kanyang God the Father. Nakukuha nyo? So, sino pang makakapagalis sa'yo? John 3:16, ganon din. They shall never perish, but have everlasting life. Number 5, by faith. Number 5, by faith, I cannot lose my salvation when I commit sin. Again, gusto kong linawin sa susunod na pag-aaral natin. Pag-aaralan natin yung para maunawaan nyo. Bakit ang isang Kristiyano nakakagawa pa ng kasalanan? Kasi meron kang Holy Spirit, pero meron ka pa ring sinful nature. So ibig sabihin, pwede ka pa rin magkasala, pero mag-concentrate muna tayo sa assurance. By faith, I cannot lose my salvation when I commit sin. Pastor, kahit na may magawa akong kasalanan, kahit na may karumal-dumal akong magawa in the future, hindi mawawala yung kaligtasan ko. By faith, nakasalalay yan sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa inyo sa future. Pero ang kaligtasan nakasalalay sa Panginoon na tinanggap mo. Halimbawa, paano kung tinanggap ko si Jesus Christ? Tapos nagkaroon ako ng anong sakit yung mawawalan ka na ng isip? Yung Alzheimer's. Nakalimutan mo na paano mo tinanggap, hindi mo na maalala. Pero tinanggap ko na si Jesus Christ. Sa tingin nyo, dahil nakalimutan ko ang pagtanggap ko, wala na akong kaligtasan? Paano kung namatay ako na bedridden tapos gulay, lantang gulay? Nawala yung kaligtasan ko dahil hindi na gumagana yung utak ko. Kaya nga maganda habang hindi pa nakakalimot yung mga mahal nyo sa buhay, gumawa siya ng pagpapasya eh. Kasi kahit mawala sa memorya niya yan, kung gumawa na siya ng pagpapasya, save na siya, hindi na makakano yan. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Okay ba itong pag-aaral natin? Kahit pa paano, no? For I am persuaded that neither death, no? Sabi dito, hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang anghel, hindi ang pamunuan, hindi ang kapangyarihan, hindi ang mga bagay na kasalukuyan. Nakita niyo yun? Ano yung nangyayari sa kasalukuyan ngayon sa buhay mo? Hindi nakasalala yung kaligtasan mo dyan. Nor things to come.
Kahit na yung future. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature, kahit si Satan mismo, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Bakit hindi na tayo maihiwalay sa Panginoon sa pag-ibig ng Diyos? Because of the Lord Jesus Christ. Ang nag-assure sa'yo because tinanggap mo si Jesus Christ. Now, anong pwedeng gawin ni Satan sa iyo bilang Kristiyano? Hindi niya na matatanggal yung kaligtasan mo, pero pwede niyang gawing miserable buhay mo para hindi ka maging blessing sa iba at hindi ka maging witness. Gusto ka niyang mag-backslide, gusto ka niyang bumagsak sa Christian life mo para hindi maniwala ang tao sa iyo, hindi ka makapag-witness, pero yung kaligtasan mo wala siyang magagawa. Nakukuha niyo? Nakukuha? Ligtas ka na, pero kailangan mong ingatan yung buhay mo kasi yung testimony para pag mag-witness tayo. Pero hindi na mawawala ang kaligtasan sa iyo. Ganon din yung binanggit dyan sa John chapter 10 verse 28 to 29. So becoming a Christian does not mean you become sinless. Hindi ibig sabihin, next slide Brad, hindi ibig sabihin na ikaw ay nang naging Kristiyano ka, na wala ka nang nagagawang kasalanan. Ibig sabihin, unti-unti lang naging less sin. Kasi umaalis ka na sa kasalanan, ayaw mo nang gawin yung kasalanan. But when Christ died on the cross, He paid all our sins, including our past, present, and future sins. So lahat yan, included na yan. Therefore, as long as we are still living, we will struggle to, no? Mag-struggle tayo against the flesh with the help of the Holy Spirit, pero hindi na mawawala yung kaligtasan. Merong struggle. Okay? Pero yung salvation natin, hindi yan mawawala. Galatians chapter 5 verse 17. Galatians chapter 5 verse 17. Okay, sabi yan sa Galatians chapter 5 verse 17. Tama ba? Galatians 5:17. Ayan o. For the flesh lusted against the spirit. Meron pa kasi akong flesh. Pero meron na akong Holy Spirit. And the spirit against the flesh. And these are contrary one to another, so that ye cannot do the things that ye would. Okay? Ang pagkakaiba noon, dati, flesh lang. Walang Holy Spirit. Kaya nga pag gumawa ko ng kasalanan, walang pakialam. Nakukonsensya lang ako, pero wala talaga akong changes dahil habang tumatagal, nawawala yung konsensya. Halimbawa, ganito. Di ba dati ng first time mo magsinungaling, grabe yung konsensya mo, nakukonsensya ka, no? Pero nang sanay ka na magsinungaling, kahit lagyan ka pa ng lie detector, wala. Ang galing mo talaga magsinungaling. No? Sanay na sanay. Nang una kang nangupit, kinukonsensya ka, pero ngayon ang lalaki na ng kinukupit mo, wala na. Ganon din yung mga pumapatay. Nang unang pumatay, nakukonsensya, pero nang nasanay na, wala na. Kasi wala silang Holy Spirit. Meron lang silang flesh. But once na meron kang Holy Spirit, itong kaibahan sa Holy Spirit, pag-aaralan natin sa evidence of salvation ito. Ang kaibahan sa Holy Spirit, kapag meron kang Holy Spirit, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng diktahan ng Holy Spirit. Sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, mali yan. Every time na gagawin mo yan, magiging malungkot ka, hindi ka magiging masaya. Why? Yung flesh mo nag-i-enjoy, pero yung Holy Spirit, mali yan. Yan yung sinasabi na naglalas sila, yung naglalaban sila against, yung spirit against the flesh against the spirit. Gustong gawin ng laman, pero sasabihin ng Holy Spirit, mali yan. Kaya kahit na walang nakatingin sa yung pastor, wala si nanay mo, wala kang leader, ang tunay na saved. Alam niya yan, kapag may gagawin ka, tinitingnan mo pala yung cellphone mo, alam mong mali yan, ang tendency, ang Holy Spirit, magsasabi sa'yo mali yan. Hindi ka mapakali. Gusto mo ng kung paano mo papatayin at paano mo kapag meron ka nakita, pero kapag nag-i-enjoy ka, ingat ka. Pag nag-i-enjoy ka at walang Holy Spirit na nagsasabi na baka hindi ka tunay na ligtas. Dahil ang tunay na ligtas, merong Holy Spirit. Okay? Next, number 6. When we sin, itong pinakano natin, dahil tayo ay nakakapagkasala pa rin, sabi dito, when we sin, we need to confess it at once. We need to confess it at once. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang sabi sa 1 John 1:9. Now,
When you and I commit sin, we will not lose our salvation, but we will lose the joy of our fellowship with God. Ang nawala sa atin is the fellowship with God. Yung joy of fellowship with God, but not our relationship with Him. That's why si David, nung nawala yun, nagkaroon siya ng kasalanan, anong sinabi ni David? Restore unto me the joy of thy salvation. Hindi niya sinabing restore unto me my relationship sa iyo. Kundi ang gusto niyang i-restore is the joy of His salvation. Kasi nawawala yung joy of fellowship pag nagkakasala tayo, pero yung relationship secured. Amen? Amen? So, Pastor, pwede bang, total, bayad naman na yung kasalanan ko sa future, pwede bang gumawa ka ng kasalanan? Ang tunay na Kristiyano, ayaw niyong gumawa ng kasalanan. Why? Because you will lose the joy of fellowship. Ang hirap mag-pray kapag may kasalanan. Amen? Amen? Ang hirap mag-worship kapag may kasalanan. Alam mo, ang hirap kumanta ng isang awitin, lalo-lalo na kapag ang awitin may kinalaman sa yung prayer, may kinalaman sa yung yung pagkanta ng lumuhod, mga ganong prayer na ano. Ang hirap kantahin yun kapag hindi ka maayos sa Panginoon. Amen? Ang hirap nga mag-devotion eh. Ayaw mo mag-devotion kapag merong something wrong. Tama? Aminin natin, no? Ang hirap, di ba, magsimulang mag-pray, mag-devotion kapag something wrong. Kaya nga unang-una natin ginagawa madalas, humingi muna tayo ng tawad. If we will confess. And that's why sabi ng Panginoon, hindi niya na hinugasan ng buong katawan. Anong ginawa ng Panginoon? Hinugasan niya yung paa. Kasi hugas na tayo, malinis na tayo. Sabi niya kay ano. Sabi ni Peter, di ba? Huwag mo na akong hugasan, hindi. Kailangan kong hugasan yung paa mo. Pero nung nalaman niya kung ano yung reason bakit hugasan mo na lang yung buong katawan ko. Sabi ng Panginoon, hindi na kailangan yung buong katawan, yung paa lang. Kasi linis ka na. Ang problema natin yung daily walk natin. Save ka na, patungo ka na sa langit. Pero ang gusto ng Panginoon, habang buhay ka dito sa lupa, ma-maintain mo yung joy of fellowship and yung testimony mo para makapag-witness. Nakukuha nyo? Kaya nga mahalaga na meron tayong daily ano. The number 7 last, by faith I have passed from death to life. And there is no more condemnation. Wala nang condemnation. Huwag niyong iisipin na meron pa tayong purgatory, meron pa tayong outer darkness o kaya ano, wala na. Okay? Ano sabi diyan sa may John chapter 5 verse 24? Nakopya niyo ba 'yon? Nakopya? Nakopya ba 'yon? Ang sabi niya, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth, okay? On him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation. Hindi ka na, wala ng condemnation. But is passed from death unto life. Ano ibig sabihin nun? Nung hindi ka paligtas, ito yung impyerno, ito yung langit. Nung hindi ka paligtas, ang naghihintay sa'yo, pag namatay ka, impyerno. Okay? Death. Kasi lahat tayo may kasalanan. Pero nang ikaw ay naligtas, ang sabi sa Bible, nilipat ka ng Diyos mula sa death unto life. Ano ibig sabihin nun? Anytime mamatay ako, hindi na ako takot mamatay. Kasi alam ko, hindi na ako sa impyerno pupunta, kundi sa buhay na walang hanggan because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ngayon, nandito tayo sa church, hindi para maging mabait, para pumunta sa langit, kundi ligtas na tayo, kaya tayo nandito sa church. Para magamit pa tayo, mag-grow pa tayo sa spiritual life natin, maging malinis, ma-enjoy natin ang Panginoon habang nandito tayo sa lupa. At ang higit sa lahat, ang pinaka-purpose is to witness, to become a witness. Kasi kung hindi ka maayos ang buhay mo, kung backslider ka, hindi ka magamit ng Panginoon. Okay? Pero kung tunay kang ligtas, ang naghihintay sa iyo langit, hindi na impyerno. So ito yung assurance natin. Anong assurance natin? Ang kaligtasan natin hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Jesus Christ. Siyang naghugas ng kasalanan mo.
Siya ang nagpatawad sa'yo. Siya ang naglagay sa'yo mula kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi, wala na makakaagaw sa'yo kahit na sino man sa kamay ng Panginoon. Secured ka na. Di ba ang sarap kapag ikaw ay secured? Kung talagang tinanggap mo si Jesus Christ. Pero ang ano natin dito later on, pag pinag-aralan natin, gusto ko muna ninyong ma-enjoy yung kaligtasan because the more na may makita niyo yung ibig sabihin ng paano naligtas at paano kayo iniingatan ng Diyos, the more na ma-appreciate mo ang Diyos. The more na ma-appreciate mo yung ginawa niya sa cross. Kaya pala niya ginawa yun sa cross para tiyakin na ikaw ay patungo sa langit kung mananampalataya ka. Pero habang nandito tayo sa lupa, sana mabuhay tayo ng may kabanalan because we need to become a witness at ma-enjoy natin yung fellowship with God habang nandito tayo sa lupa. So I pray na naging blessing yung lesson. Next na pag-aaral natin, depende yan kung paano pag nagawa, yung evidence of salvation. Okay? Pastor, bakit ang dami mong bakit yung lesson natin about, is ang daming about salvation? Kasi baka mayroon palagang hindi pala talaga ligtas eh. Okay? Kaya gusto nating mas magandang himayin natin. So sa evidence of salvation, tingnan natin ano yung mga palatandaan. Hindi ko masasabi na ikaw ay ligtas. Ang makakalam lang yan, ikaw at ang Diyos. Pero may mga palatandaan ang isang tunay na ligtas. Yan ang pag-uusapan natin next Sunday. Ngayon, kung meron kayong mga kakilala na gusto nyong mag-grow sa spiritual life o kaya wala pang katiyakan ng kaligtasan, dali nyo dito sa church every Sunday night, gospel hour natin. Amen? Okay, pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung anong bagay ang pinangusap sa atin ng Panginoon, but in the assurance of salvation, one of the things na magandang natin dito is thank God for His assurance. Pasalamatan mo siya na tiniyak niya. Yung bang tiniyak niya na bawat tatanggap sa Kanya, hindi na mapupunta sa impyerno. Meron ng katiyakan ng pagtungo sa langit. At ang sarap ng pakiramdam kung tiyak ka na pala, once ko lang tanggapin si Jesus Christ. August 26, 1995, tinanggap ko si Jesus Christ. 1995, 30 years ago, magta-31 na, ikaw, alam mo kung kailan mo tinanggap si Jesus Christ? Natatandaan mo pa ba kung paano mo tinanggap si Jesus Christ? Sino nag-share sa'yo? Ano yung date? Kasi kung hindi mo naintindihan, kung hindi mo naunawaan yun at hindi mo maalala, it might be na baka sumunod ka lang pero hindi ka tiyak. Mas maganda yung tiyakin mo yung yung araw na yun na tinanggap mo siya. At once na tinanggap mo siya, panghawakan mo na yun habang buhay. Dahil meron ka ng assurance of salvation. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi natin patatagalin. If God spoke to your heart, pwede tayong pumunta dito sa harapan. It might be na ang pinakaano natin is to thank God for His salvation, to thank God for His assurance, at kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, o kaya may mga tao kayo na gusto ipag-pray na maligtas, then pwede mong pag-pray mo rin sa Panginoon. Pero sino sa inyo wala pang katiyakan ng kaligtasan? Meron sa inyo na wala pang gusto lang namin i-share sa iyo, meron lang mag-share sa inyo. Okay? Brad, may kukuha sa kanila. May i-share. Amen. Pakinggan nyo lang. Hindi naman to about religion. We just want to share sa inyo. Sa mga babae, Brad, meron ng kukuha. Sister Ina. Okay, so, Sister Ina, ikaw na lang kumuha. Okay, at meron pa ba dito sa mabisita natin dito sa baba, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, taas mo lang kanang kamay mo. Gusto lang namin i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Okay? Meron ba sa atin? Dito sa taas. Okay, kung wala na sa ating mga members sa church, dadaan na lang natin tong lesson na to. And I pray na as we go through sa lesson na to, huwag natin sayangin. Ang prayer ko is, yung lahat ng mga miyembro ng Laloma Baptist Church will learn how to witness, will learn how to follow up, na wala na tayong rason, na wala tayong material na gagamitin because ipapaliwanag natin ng maigi ito,
I-revise ko ito kung kinakailangan, kung may mga makita tayo na hindi ano dyan. But I pray na gamitin natin ito, na kapag nagawa natin ito is isi-share natin. Kaya nga by 5 lessons tayo. Once na nakuha mo yung 5 lessons na yan, pwede mo na i-share. Pwede mo na i-share kagad. At malaking bagay na yung may share mo yung about salvation message, paano mo ma-check yung kanyang salvation, yung assurance of salvation, the evidence of salvation, and tutulungan mo siya na mag-profess ng kanyang salvation. Okay? Ibig sabihin, ipapaalam niya sa tao yung ginagawa natin dito sa church. Ipapaalam niya na siya ay ligtas. Okay? Yung public profession. Okay? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa natapos naming lesson. Lord God, I pray na ito pong mga simpleng lesson na ito, Panginoon, ay tunay po na maging mensahe na magbigay sa amin ng katiyakan din po. Lord God, ang goal namin, ang every member ng Laloma Baptist Church will have a sure salvation, Panginoon. Yung merong silang katiyakan, Panginoon. Na kung meron man po, Panginoon, na meron pang nagda-doubt, may mga member kami, Panginoon, na hindi pa sila tiyak. Lord, I pray na matiyak nila. At ganoon din po, Panginoon, na bawat membro, Panginoon, will have a may lesson na kaya nilang i-share, Panginoon, kung paano po magtumanggap sa Panginoon. So, kung paano po kayo tanggapin bilang tagapagligtas. Lord, I pray na tulungan niyo pang bawat isa sa amin. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na magkaroon kami ng desire and burden for lost souls. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na unawain ito, Panginoon, untindihin. At kung hindi mo unawaan, Panginoon, magpaturo kung paano po ituturo ito. Or mag-invite ng ibang tao, Panginoon, kung paano po ituturo at makinig kung paano ituturo ito, Panginoon, until such time na kaya namin may paliwanag. And I know na it will become a blessing kahit na meron kaming ma-witnessan, ma-disciple, madala sa church. Na bawat isang tao may madadala sa church every year. Malaking bagay, Panginoon. How much more, Panginoon, kung mas marami pa po na hindi lang po isang tao. So maraming salamat po sa inyong binibigay na gabay sa amin. Tulungan niyo po kami na mag-grow sa aming pananampalataya and to appreciate your word. In Jesus I pray. Amen.